Hello, good morning. Cleaning tayo ngayon ng ating double bell BSR10. Ito ang kanyang share, which is upgraded na. Infinity Custom. Ayan. Sana makita siya ng maayos. Tapos steel na rin itong kanyang pin stopper. So okay na. Kahapon nasabitan ng bibis. Ang ganda na ng play. Ibay din, 2 taon na to. Ang ating piston cap modified na. Modified na yung cap. So medyo may konting bangas na rin. May limit din kasi itong piston aluminum mga 550 okay na yan para tumagal. Pero kung gusto nyo talaga ng medyo heavy duty, bili na lang kayo ng ng stainless yung tail ba. So ngayon hindi pa siya modified na may pabigat, wala pa tayong oras. Linis muna. At ito ang kanyang haba, parang batuta. So ang kanyang inner barrel is military action generation 2 6.01 300 mm lang. Kaya ko kasi ng sobrang haba na inner barrel, ang hirap sa laban, nasabit. Ito yung suppressor niya, ito 2 pinutol yan yan, tapos dinugtungan. So actually hanggang dito lang yan. Suppressor tong ganito kahaba, itong mataba. Ang hapap natin is may pulip, yung silicone type accuracy. Ang ating scope is spike 1.5 by 4 by 30. So low power lang ito. Goods na rin, malinaw na malinaw. Ang ating spring ay may pulip. Tinukuran lang natin para medyo lumakas. May edad na rin itong may pulip spring natin 1 taon na ito mahigit. Bagsak na siya sa 410. Talagang bumagsak. Bumaba na ng bumaba. Dahil mabigat siguro piston that time, ngayon binabaan ko na. Check nyo lagi yung pit nito. Yung mga unit yung may ganito na maluwag, check nyo. Minsan kasi tatanggal na to, hindi nyo napapansin, malapit na. Kung sakaling maganito, liha lang sa loob sa gilid yan. Para okay na. Mostly stock din naman yung iba na ito to. I-notified, stock lang dito. Stock lang din yan. Goods naman yan, tatagal naman yan. Next nga pala, huwag kayo maglalagay ng oil dapat grease. Dahil pumapasok sa trigger. Pumasok sa trigger yan, yung mga tornilyo niyan malalagyan din. From time to time, dahil sa vibration, naglulus na pa konti-konti hanggang hindi nyo napapansin, naglus na talaga. So kaya nagiging dahilan din yan ng slam firing at pagkabasag ng
Ito, nababasag to yan. Hindi nyo lang mamalayan. Basag na yan. Hindi naman to nare-repair. Talagang bibili kayong bago niyan. Check nyo lang palagi yung yung tornilyo niya pag nililinis nyo. So is nasa lang ito, 525 ata. Huli kong Chrono. Dumi. Balik natin. Check nyo rin yung ganito. Minsan ito bumubukol to hindi nyo napapansin. So far okay pa naman, smooth. Sakaling maganit yan, itong sa loob nyan mayroon dyan parang spacer, plastic spacer. Pwede nyo yan hasain. Yan, pwede nyo hasain. So far ito okay naman, walang problema. Hindi naman lahat lumalabas dyan is perfect talaga. So ayan, madumi lang. So far wala namang problema. Bitin ko, check nyo palagi. Bitin puro langis, dapat grasa. At huwag nang papaliguan. At pag pumasok yan sa loob ng chamber, baklas kayo lahat. Niwala kayo sa hindi pumapasok yun sa loob, kumakalat. Huwag nyo muna masyadong kahigpitan. Yun oh. Laban ng spring so mahihirapan kayo dyan ibalik so kanyang paraan lang yan pwede sa akin. So kumagat siya, huwag niyong sisilipin, putang ina, biglang makalabit yan nang iligpitan. Yun compression test. Maganda.
Dito naman, para makuha niyo yung zero resist, ito yan dito. I-adjust nyo lang tong pin stopper na yan. Ito, may timpla to, may timpla. Yun o. Kanya-kayang preference lang kung kano ka-smooth ka gusto. Yan, okay na yun. Sa kanya-kanya lang yan. Okay. Okay, good morning ulit. Ito na yung unit. Testing natin sa chrono. 0.20 to. 557. 553. Ba? Kanina 520 lang, 510 lang to eh. Oh, 553. Lagpas lang ng konti. Pero magse-settle din yan. 550. Oh, tolerable naman yun. Yan. Nice, nice.